Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalalakas na laban na nakita natin dito sa channel na ito. Galactus laban kay Trigon. Simulan na natin dahil marami tayong tatalakayin. Si Galactus ay kilalang tagalapan ng mga mundo sa Marvel Universe at halos walang hanggan ang kapangyarihan. Nag-ata siya ng mga nilalang bilang tagapagbalita at binigyan ng kapangyarihang kusmiko. Kumukuha siya ng enerhiya mula sa puso ng mga planeta at iba pang pinagkukunan sa universo para mapanatili ang sarili. Si Galactus ay pinalalakas ng halos walang hanggang lakas ng kosmikong kapangyarihan. Dahil dito, si Galactus ay may iba't ibang kapangyarihan at abilidad ayon sa kanyang pangangailangan o gusto. Ang kapangyarihang kosmiko ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang manipulahin ang paglika, materya at enerhiya ng universo. Kaya niyang gumawa ng halos di mapasok na force field, maglabas ng mapanirang energy blast na kayang magwasak ng mga planeta, magpasabog ng laser, maglabas ng radyasyon, at magbukas ng mga portal sa ibang dimensyon o panahon. Maglipat ng mga nilalang sa buong universo, mag-teleport, magbasa ng isipan saan mga bahagi ng universo, magpalutang ng bagay gamit ang telekinesis, muling buuin ang materya, at baguhin ang anyo ng materya. Halimbawa, gawing enerhiya ang materya o baliktarin, tulad ng tubig na nagiging yelo. Manipulahin ang periodic table, pasabugin ang meteor o kometa, kontrolin ang kaluluwa, magbigay ng kapangyarihan, mag-ayos o magpagaling ng tissue, o buhayin muli ang patay. Si Galactus ay sapat na malakas para madaling-madaling itapon ang mga makapangyarihang nilalang tulad din na Thor, Silver Surfer at Thanos. Kaya rin yan tiisin ang mga atake mula kay Thanos, Odin, ang paggubo sa loob ng sumasabog na bituin at kahit ang pagpasok sa core ng isang galaxy. Hayang buuin muli ni Galactus ang sarili kapag nawasak siya at may sapat siyang lakas para agad talunin ang Celestial, wasakin ang mga galaxy, talunin si Mephisto sa mundo nito o sirain ang universo. Kaya rin niyang lumika ng buhay kahit isang nilalang na kayang sumira ng galaxy. Ngayon, hindi ganap na makapangyarihan si Galactus dahil maari siyang humina o mamatay pa nga kung hindi siya nakakakain ng mga planeta. Kung siya ay mamatay dahil sa gutom, sasabog si Galactus at madadamay ang isang bahagi ng galaxy na may 50 light-year radius. Meron din siyang ultimate nullifier na sapat ang lakas para sirain ang isang galaxy, ganap na burahin ang isang tao sa pag-iral o kahit lipulin ang buong universo. Sa kabilang panig, naroon si Trigon, isang makapangyarihang demonyo na may 6 na mata at layuning magpalaganap ng kasamaan sa mundo gamit ang anak niyang si Raven. Si Trigon ay may napakalakas na demonyong kapangyarihan at nasakop na niyang mundo sa isang alternatibong realidad. Sa alternatibong realidad na ito, natalo ni Trigon sina Superman, Dr. Fate, Flash, Wonder Woman, Hal Jordan, at marami pang ibang makapangyarihang bayani. Muharing demonyo si Trigon dahil siya ay napakatangkad at may 6 na mata, mga sungay at pulang balat. Taglay niya mga kapangyarihang lampas sa pangunawa ng mga nilalang na mas mababa at kaya niya mamuno sa buong pantheon gamit ang kapangyarihan at takot. Si Trigon ay may maraming banal na kapangyarihan at kayang mag-regenerate mula sa wala, kaya siya ay immortal. Ipinakita na hindi siya naapektuhan kahit na pinagsama-samang atake ni Dawn, Donna Troy, Starfire at Cyborg. Bagamat si Trigon ay hindi talaga nakikipaglaban gamit ang pisikal na atake dahil hindi naman niya ito kailangan. Ang kanyang pisikal na lakas ay napakalakas pa rin. Nakakapag-teleport si Trigon gamit lang ang isip at biglang lumilitaw sa ibang dimensyon. Malawak ang kaalaman ni Trigon sa mga pangyayari bago pa man ito mangyari at madalas siyang alam ang galaw o balak ng kalaban bago pa man ito magdesisyon. Napakalakas ng kanyang kakayahang telekinetic. Sa katunayan, napakalakas ng kanyang telekinetiko na kakayahan na nagawa niyang manipulahin ang mga pangunahing puwersa ng universo, realidad, ang space-time continuum at ang materya hanggang sa subatomic na antas. Si Trigon ay kayang lumika, magbago, sumira, at baguhin ang realidad gamit lang ang isip. Nang walang kahirap-hirap niyang hinubog muli ang buong mga planeta at ginawang bato ang lahat ng naninirahan sa daigdig. May walang limitasyon siyang access sa lahat ng anyo ng mahika at iba pang mistiko at supernatural na puwersa.
Hayaan niyang baluktutin, sirain at likain ang mga likas na batas. Baguhin ang realidad sa antas ng kosmos. Gumawa ng di kapanipaniwalang mga himala at lumikha ng mga bagay ng walang limitasyon. Kayang sapian ni Trigon ng sinuman, sumipsip at manipulahin ang mga kaluluwa. At kaya rin niyang lumika, manipulahin at tawagin ng isang madilim na enerhiya. Kaya niya magbago ng anyo, lumaki, magpalabas ng malakas na enerhiya sa kamay, baguhin ang mga elemento at ikulong ang kalaban sa bola ng enerhiya. May mayuwagang tungkod si Trigon na nagpapalabas ng enerhiya at nakokontrol ang mga patoy ng puwersa. Sa huli, si Trigon ay tunay na immortal at hindi mapapatay. Sino kaya ang mananalo sa laban na ito? Pare, ang hirap ng laban na to. Totoo yan, dahil sobrang lakas ng dalawang nilalang na to. Seryoso, si Galactus ang pinakamakapangyarihang nilalang sa Marvel Universe ayon kay Stan Lee. Hindi ako lubos sang-ayon dito dahil sa mga nilalang na The One Above All at Living Tribunal. Pero patunay pa rin ito sa kapangyarihan ni Galactus. Samantala, si Trigon ang pinakamakapangyarihang demonyo sa DC Universe at madalas siyang mapagkamalang si Satanas na nagpapakita ng tunay niyang lakas. Kaya't himayin natin ang laban na ito. Ngayon, wala sa mga karakter na ito ang may malinaw na kalamangan o tiyak na paraan para talunin ang kalaban. Kaya tatagal ang laban. Pareho silang may tsansang manalo. Kaya si Trigon ay literal na immortal at hindi siya kayang patayin. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi siya kayang talunin. Sa kabilang banda, si Galactus ay teknikal na pwedeng mamatay sa gutom. Kung humaba ang laban at maubos ang lakas niya, pwede siyang mapatay. Pero ang posibilidad na mangyari yon ay parang isa sa 10 bilyon. Hindi talaga mangyayari yon. At saka kung mapatay si Galactus, sasabog siya at mawawala ang lahat sa loob ng 50 light-year radius ng galaxy na sobra-sobra na para pabagsakin si Trigon. Ngayon, ganito ang sitwasyon. Ito ang pagkakaibang nagpapakilala sa dalawa. Para mapigilan si Galactus, halos lahat ng bayani sa mundo ay kailangan magtulungan para lang mapabagal siya. Madalas sila napapakiusapan si Galactus na huwag kainin ang mundo. Hindi pa nila napapabagsak si Galactus sa harapang laban. Sa kabilang banda, ilang beses nang natalo si Trigon ng Teen Titans na puro mga bata lang naman. At oo, sobrang makapangyarihan ng mga batang yon. Lalo na si Raven. Hindi mo talaga may kukumpara ang teenage superhero group sa karamihan ng Marvel heroes sa mundo. Malaki talaga ang pagkakaiba ng dalawa. Si Galactus ay may ultimate nullifier din na isa sa kung hindi man pinakamakapangyarihang sandata sa buong universo. Kaya nitong sirain ang kahit anong target na itutok na may hawak na nullifier, binubura ito ng tuluyan sa pag-iral. Kaya nitong sirain ang mga galaksya, universo at timeline noon. Bagamat hindi mapapatay si Trigon, may pagkakaibang pisikal na pagpatay at ang tuluyang pagbura sa pag-iral. Kahit hindi gumana at hindi matalo si Trigon ng ultimate nullifier na malabong mangyari, sapat ang lakas ni Galactus para patumbahin at talunin si Trigon. Sa tingin ko, si Galactus ang panalo. Pero ano sa tingin nyo? Gusto kong marinig ang mga komento nyo sa ibaba. Sino sa tingin nyo ang mananalo sa laban na to? Nagsimuma rin ako ng bagong channel na Dan Reviews, kung saan magre-review lang ako ng mga pelikula. Masaya ito. Bisitahin at pakinggan nyo ang opinion ko tungkol sa Doctor Strange, Fantastic Beasts and Where to Find Them at Rogue One. Nasa description ng link, bisitahin at tingnan nyo. Habang nandyan ka, pindutin ang subscribe button ng channel na ito para sa mas marami pang ganitong videos bawat linggo.